At kaugnay po ng issue sa pagbibigay ng benepisyo ng mga GOCC sa mga empleyado po nito, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang Vice President for Public Relations and Services ng Pag-ibig Fund na si Attorney Joanna De Venecia. Magandang hapon po sa inyo, Attorney De Venecia. Si Kirby po ito, ma'am. Magandang hapon, Kirby, at magandang hapon sa mga tagapanood mo. Ma'am, kahapon po ay isinagawa ay yung unang ulat Big Fund sa mga stakeholders nito. Ano po yung naging highlights po sa nasabing report? Magandang katanungan yan, Kirby, kasi kahapon nga po ang kauna-unahang pagkakataon sa history ng Pag-ibig Fund na kami ay nakapagdaos ng isang ulat sa mga stakeholders ng Pag-ibig Fund, at ito nga po ay pinangunahan ni Vice President Jejomar C. Binay. Ang pinaka-highlight po talaga ng report ay ang pagpapakita ng Pag-ibig Fund na ito ay bigger, better, and faster. So, nakapagtala po tayo ng record-breaking numbers. For instance, sa ating mga miyembro, tumatayo na pong 13.53 million members na tayo ngayong 2014. Napakalaki rin po ang ating nakuha sa membership savings. Naka 82.33 billion pesos po ang ating nakuha sa membership savings mula 2010 to 2013. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang atin pong Pag-ibig Fund ay talagang maayos ang pondo. Ang ating net income po sa taong 2013 ay nasa 16.25 billion pesos. At ito po ay maikukumpara natin sa mga universal banks. So yan po ay assurance na ibinigay ni Vice President Binay kahapon na ang Pag-ibig Fund po ay matatag at maaasahan. So yun po ang highlight ng report ni Vice President Binay. Apo, Attorney, nabanggit niyo po na 13.53 million na po itong miyembro po natin as of 2014. Opening pa lamang po ng 2014. Ma'am, ano po ang mga programang ihahandog naman po ng Pag-ibig Fund ngayon po 2014 para po sa ating mga miyembro? Opo, syempre po, una na po ang ating special package para po sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Tayo po ay nag-set aside na ng 15 billion pesos para po sa rehabilitasyon ng Yolanda. Yan po ay inapprove po ng Board of Trustees ng Pag-ibig Fund. Kasama na po dyan ang pagpapautang sa napakababang interest na 4% para po sa pabahay sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, at mayroon din pong subsidized interest para naman po sa mga developers na ating makakasama sa pag-build ng mga bahay. So, tayo po ay nakikipag-ugnayan ngayon sa mga local government units, at laki po ang aming pasasalamat sa kanila dahil po tinutulungan nila tayo dito. Kasama na pinagkakatiwalaan nating housing developers para po maganda po ang mga tirahan at maganda rin po ang presyo para naman po ma-afford ng mas maraming tao. Opo. At Attorney, paano po mai-avail po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po nung nabiktima ng mga nakaraang kalamidad, ito pong mga benepisyo po na handog ng Pag-ibig Fund? Well, para po sa mga nasalanta ng kalamidad, nandyan po tuloy-tuloy pa rin po ang ating calamity loan, at nandyan din po ang moratorium naman o tigil bayad muna sa calamity loan at housing loan payment. So kung sa Tacloban branch po sila namin ay automatic na po ang moratorium. Ngayon po kung hindi naman po sila nakikipag-ugnayan sa Tacloban branch o sa ibang branch po sila, ay maaari po silang mag-apply ng moratorium, at 6 months po ito, Kirby. So talaga pong pinahaba pa ng ating board ang moratorium para naman po maibsan ang paghihirap ng mga kasama natin at mga miyembro natin sa mga areas na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Opo. Yung po, makipag-ugnayan lang po sila sa mga branches na pinakamalapit sa kanila para sa kumpletong listahan ng mga benepisyo na kanilang maaasahan from Pag-ibig Fund. Opo. Attorney, may mga report po na lumalabas na ang Pag-ibig Fund po ay isa po sa mga 31 GOCCs na inatasan po ng COA na ibalik po yung umano'y unauthorized bonuses. Ma'am, ano po ang posisyon ng ating tanggapan tungkol po dito? Okay, Kirby, kahapon po ay naglabas na nga po ng statement ang aming Pangulo, ang aming Presidente na si Attorney Darlene Marie Berberabe, na kinaklarify po niya, una po sa lahat, sa mga news reports po kasi, lumalabas na bonuses ang pinag-uusapan. Sa Pag-ibig Fund po, ako po ay magsasalita lamang po para sa aming ahensya, hindi po bonuses, incentives, or allowance
ang pinag-uusapan. Ito pong 37 million ay separation benefits na ibinibigay po ng Pag-ibig Fund sa mga nagre-retiro sa amin. So for 2012. So yung nakalagay po sa news reports ay separation benefits at hindi po bonuses. Opo. At ma'am, at bilang paglilinaw po, ano po ang kaibahan po ng separation benefits sa mga bonuses po ng natatanggap po ng mga nagre-retirong empleyado? Okay. So yung pong separation benefits po, una po sa lahat ay authorized po yan ng aming charter. So di ba po ang mga claims po ay ang sinasabi po ay hindi raw po authorized. So yun po ang gusto naming sabihin na authorized po kami under our charter para po magreorganisa ay magbigay po ng separation benefits sa mga gusto pong maagang magretiro para naman po to tide them over as they look for new employment. Opo. So ang ibig pong sabihin nito ay wala po kaming linalabag na batas at ito nga po masusi po namin pinag-aaralan at pinag-uusapan kasama ng COA. So meron pong pag-uugnayan ang Kirby, ang Pag-ibig Fund at COA hinggil sa usaping ito. So hindi naman po kami gagawa ng isang hakbang na hindi po ayon sa batas. So, yun po ang paglilinaw namin, no? Ayon po sa batas, ayon po sa mga panuntunan ng COA ang aming pagbibigay ng separation benefits sa aming mga nagretirong empleyado. Opo. At para attorney, para mas maintindihan lang po ng ating mga kababayan, bakit po ganito kalaki yung 37 million po yung allotted na separation benefits para po sa mga empleyado? At nakatanggap po ba ng notice of disallowance bago po ilabas itong mga benepisyo na ito? Okay, so maganda pong tanong yan, Kirby, no? So hindi po isang empleyado ito, marami pong empleyado itong nagretiro. So, ulitin ko po, no, hindi po isa lamang ito kundi maraming empleyado. Ang yung 37 million po ay aggregate na po, kumbaga suma total na po 'yon nung maraming empleyadong nakatanggap ng retirement benefit. At yung pong pangalawang tanong ay hindi po kami nakatanggap ng notice of disallowance, Kirby, from the COA bago kami nagbayad. Ang issue po kasi ng COA na amin naman pong naiintindihan ay ang prohibition po sa gobyerno against double compensation. Meaning, pag nabigyan ka na ng bayad, hindi na pa pwedeng maulit iyon. Kasi po meron din po kasi ang mga government employees na matatanggap na retirement benefits from GSIS. Opo. Ang sinasabi po nila, yung separation benefits at retirement benefits ay para pong doble. Opo. Ang malinaw lang po sa amin is yung retirement benefits po ng GSIS ay hiwalay po. Yan po ay pinupondohan din ng empleyado sa pamamagitan ng premiums na binabayaran namin. Ito po ay contract of insurance. So kaya po hiwalay po yun, yung retirement benefits na nakukuha ng GSIS sa separation benefits naman po na makukuha ng mga empleyado namin gusto pong maagang magretiro. So, magkaiba po siya. Kaya po, ang posisyon po namin, hindi po yon double compensation. Opo. At ibigay na rin po namin yan aming posisyon sa COA. Okay. Kaya po, hindi malinaw po ang komunikasyon namin with COA about this. So, ulitin ko po, no, wala po kaming natanggap pa so far na notice of disallowance kahit noon po bago kami nagbayad. So, hindi po kami lumabag sa kahit ano pong kautusan ng COA. At pangalawa nga po ay ito po ay separation benefits at hindi po bonuses. Opo. At ang tagline lang dito, attorney, siguro, no, sumusunod po tayo sa proseso bago Tama po ilabas ang lahat ng pondo. Tama po yan, Kirby. Ang Pag-ibig Fund po ay talagang sumusunod sa lahat ng proseso at sinisika po namin na maging transparent sa lahat ng aming mga transaksyon. Alright. Kaya po kung meron pa pong katanungan ay bukas po ang aming linya, Kirby. Kung tawag lang po kayo para po masagot po namin ang inyong mga tanong. Alright. Maraming salamat po, ma'am, sa lahat po ng mga paglilinaw sa isyong ito. That was Attorney Joanne De Venecia po mula po sa Pag-ibig Fund.